Runway 06. Today magdi-DIY tayo ng installation natin ng blind spot side mirror. So original Toyota accessory to. So ito yung kayang pinaka main na box niya. Tapos individually per side mirror naka-box siya. Ito. May kanya-kanya siyang box na nakalagay ito sa loob. Tapos ito yung kanyang installation manual. So susundan natin yung nito. Sundan natin yung installation structure niya rito. So ito siya. So yan, ito yung naka-describe na diyan kung paano yung gagawin kapag i-install mo siya. Okay? Tsaka kung paano tanggalin yung side mirror. Okay? English version to. Then yung kabila meron ding yung isa ito. Yan, syempre hindi naman natin titignan na yan kasi Thai version naman siya. Ito yung English version ng manual. Okay, so sundan natin tong instruction niya. I-set up ko lang dun sa harapan para may kabit na natin yung ating side blind spot na side mirror. Okay, so nandito na tayo, na set up na natin yung ating camera para kakalasin na natin to. So papalitan natin yan, kakabitan natin ng itong ating bagong blind spot side mirror. Okay, yung meron siyang dito. Okay, so dali, kunin ko lang yung ating manual. So yan, ito ano ba yan? Yan, installation manual blind spot side mirror. So English version ng, syempre babasahin natin. Okay, so unang instruction niya is remove the mirror, and then yung pag-remove ng mirror according dito, so shortcutting ko na lang kasi binasa ko na kanina. So ang instruction niya is lagyan ng tape dito, lagyan ng tape dyan na temporary. Okay, para kapag hindi siya magasgas. Okay, so ang pinapagawa niya is yung mirror daw kailangan i-tilt natin pag ganito, pag ganon. Okay, papunta dito para magkaroon ng space doon. Okay, so gagawin natin, tilt natin siya. Okay, yan. Okay, yan. So pansin nyo may space na dito, di ba? Ngayon kukuha tayo ng parang panel remover or anything na plastic, o kung wala kayong plastic, balutin nyo ng tape para hindi mag-scratch yung metal dito. Okay, tapos sa akin ang gamit ko, meron akong panel remover. So dito, yan, igagano lang natin siya. Okay, sa YouTube dito parang pinapatilt naman nila pag ganon, kasi dito mo naman siya susungkitin. So ito, sundan natin yung sinabi ng manual na dito sa taas. Okay, so pansinin niyo yung panel remover, medyo siya, curve. Okay, pero not necessarily ito ang gamitin niya. Maraming ibang pwedeng gamitin. Hindi naman mababasag basta-basta tong inyong side mirror kasi naman yan may plastic yan sa likod na cover. Okay, wag lang talaga yung sobrang pointed na bakal, di ba, yung gagamitin nyo. Okay, so ito, subukan ko tong ganito, try ko siya. So pasok mo dyan, may space na dito dahil tinilt natin pa ganon. Tapos ganon mo lang, tungkabin mo lang. Okay, hindi yata ito pwede, itong isa, yan, tutungkabin ko siya. Okay, yun, ayan, gaganunin ko lang, tungkab lang. So natanggal na siya, di ba, yung sa itaas. Then naka-clip lang to kaya walang problema dito. Dahil lang siyang tanggalin. Ayan, tanggal ko na. Okay, so ano ba yon, yung kinalas natin. So ito yan, yan, focus natin, yan, ito yan, nakaipit lang siya, 4 yan. Okay, yan, top view, 1, 2, 3, 4. So nakaipit yan dito. Yan, nakaklip siya dito. Focus. Nakaklip siya dito. 1, 2, 3, 4. So iniipit lang niya. Parang nakaganyan lang yan. Parang nakaganyan lang siya. Yan. Nakaipit siyang ganon. Okay, iniipit niya to. So ingat sa mga kung saan kayo nagpa-park at baka mamaya
matungkab yung inyong side mirror kasi madali lang tanggalin, di ba? Isang ganun lang, tanggal na yan. So mabagal lang yung ginawa natin kanina, pero yung mga expert sa mga sikwatan yan, isang titik lang yan, tanggal yung side mirror mo. Okay? Tapos may lalapit sa iyo, bebentahan ka niya. Yung ibebenta niya yung galing din sa iyo. Okay? Ninakaw din niya. So ito, wala, yan, yung sinasabi ko, plastic yung likod niya. So wala kang matatamaan na ano. Huwag ka lang gumamit talaga ng sobrang pointer. Okay? So parang ganyan ang nangyari. Okay? Tinulak lang niya. Okay? So wala kang maaksidente diyan. Ingat lang, okay? Clip. So ngayon, kabit na natin yung ating side mirror. Okay? Na bago. So same thing, ganun din yan yung ating side mirror. Okay? Na ipapalit na mayroong blind spot. So ito yan. Okay. So dito kiklip. So tutulak mo lang rin siya. I-reverse mo lang yung ginawa mong pagkalas, di ba? Ayan. Okay, then tulak mo lang siya. Maririnig mo magpapap siya kapag kumapit na. Yun, narinig nyo, tik, umano siya, di ba? So nakakapit na yung sa ilalim, yung sa taas naman. So ingat-ingat lang kasi baka mabasag mo rin naman yung salamin, di ba? So, nakakabit na yung sa ilalim. Gawin natin ngayon, palabasin natin siya para ano. Okay. Ayan, yung para yung itong side naman na to. Ayun. Kumapit na yung dito at saka dito. Yung doon naman sa loob. Tignan natin kung so check mo, okay na. Check natin yung kabila. Kung kumapit naman yung kabilang side. So kapag nabasag mo to, medyo mabigat siguro kamay mo pagka ganon. Ayan, nakakapit na rin pala yung loob. Ay, yung sa may dito at saka dito. Ayan. Okay na. Double check lang natin. Ayan, pwede nyo gamitan ng flashlight para sigurado kayo makita nyo. Ayan. Okay. Oh, hindi pa pala nakakapit dito. Sa ilalim. So hindi pa siya naka-ano. So yun ang yan, double check nyo lang yung gawa niyo. Yun. Kumapit na siya. Okay. Ayan, sure na tayo ngayon, nakakapit na talaga siya. Okay. Ayan. Ayan, nakakapit na talaga siya. Sure na to. Okay. So, lilipat ako sa loob. Papakita ko sa inyo kung ano yung angle niya. Okay? Okay. Ayan. Papakita ko yung angulo na kung paano ko tinitingnan yung mirror ko. Siyempre tayo iba-iba ng style pero hindi naman masyadong nagkakalayo yan. Okay. Ayan. Okay. So ganito ang yan, ganyan ang point of view ko kapag tinitignan ko yung side mirror ko. So, ang difference ngayon, ano bang pinagkaiba? So, nakikita ko yung bandang itaas ko. At the same time, itong blind spot natin, nakikita yung ilalim. Yun, di ba? Kung mapansin nyo, natatanaw ko yung stepboard dito banda at saka yung gulong ko sa likod. Yun, nakikita. Which is crucial yan kapag umatras ka. Kung medyo masikip yung pinagparadahan mo, kailangan makita mo yan, di ba? Ngayon naman, blind spot, ganun din. Siyempre magagamit mo rin to para makita mo yung kung may sasakyan doon sa hindi natatanong ng side mirror mo. Ito ngayon ang purpose niya.
makakatulong din siya. Kung papansinin niyo tong poste na puti, 'di ba? Nakikita ko yung paanan niya gamit itong aking blind spot. Okay? Pero kung sa normal na mirror, hindi mo siya makikita. So, yan ang advantage niya. So, mas nakikita ko yung itaas at saka yung dito. Okay, ba't ko ina-emphasize yun? Kasi sa lumang mirror, hindi mo pwedeng makita ng sabay yan eh. Tsaka hindi mo makikita yung ilalim, yung medyo bandang loob, yung blind spot. Kung may sasakyan during nag-drive ka, sa blind spot mo, nakikita mo ngayon dito. Tapos, ang kaibahan pa nito, ito parang may guhit siya, no? Napansin ko doon sa dati, mas wider yung angle na nakikita niya ngayon. Okay, yan yung kulay blue na to, yan dati hindi nakikita yan doon sa sa lumang mirror. Ngayon nakikita na siya doon banda yan. Yun, mas malapad yung naaabot ng ating mirror ngayon. Sa sa observation ko. Okay, so tignan natin yung nasa right side na mirror kung paano yung kaibahan, yung sinasabi ko kanina na hindi pwedeng pagsabayin makita. Okay, so set up natin tong mirror kung paano ko siya tinitignan. Okay, yan, ganyan ang point of view ko kapag yung right side mirror. So kung mapapansin nyo, ang nakikita ko lang itong diba, itong bandang itaas na portion lang, yung sa window, rear window lang nakikita ko. Pero yung stepboard sa ilalim dito banda hindi ko nakikita, 'di ba? Sa akin crucial 'yan eh. Gusto ko nakikita ko 'yan para malaman mo kung sasabit ba yung gulong mo o hindi, 'di ba? Okay, so ang gagawin mo ngayon parang ka pa diyan, magtitingkad ka pa o mag-a-adjust ka sa upuan mo para makita mo siya ng paganon. Yan, paganyan. Ano nangyari ngayon? Hindi ko naman nakikita yung window ko doon sa itaas, 'di ba? Oh, 'di ba? So, yun ang pinagsasabay ngayon ng ating blind spot mirror. Nakikita mo yung normal na yan, yung ganyan, yung itaas. At the same time, nasasama yung sa ilalim, yung stepboard mo sa bandang likuran at saka yung gulong mo sa likod na nakikita ng mirror. Okay, so crucial yan sa mga masisikip and sa blind spot. Okay, lalo na rito sa right side. Gamit na gamit mo yan kasi minsan nandyan yung nandyan kadalasan yung medyo mahina yung view mo dahil nasa far side siya ng sasakyan sa mirror. Okay, so tingnan natin ulit. Ayan, diba? Iba yung may difference talaga sila. So para mas makita natin, binidyoan ko na rin yung right side. Kanina, diba, pinapakita ko wala pa yung yung bagong blind spot mirror. Ngayon kinabit na rin natin. So ganyan na siya. Okay, so yan na yung ganyan yung point of view ko. Okay, so napapansin nyo kung titignan nyo yung video bago ito is hindi nakikita yung paa ng poste, 'di ba? Itong tawag nito, yung poste na yan, 'di ba? Hindi nakikita ngayon, nakikita na siya doon sa blind spot. Okay, tapos yun na nga yung sinasabi ko, hindi na pwede mo na nakikita mo na yung bandang itaas ng portion, yung bandang sa rear window mo, at the same time yung rear wheel mo at saka yung step. Okay, yan, nakikita siya doon. Dali, zoom natin ng konti. Yan, nakikita, di ba? Dito, dali. Yan, yung portion na yan. Okay, nakikita na siya, di ba? Yan, ganyan ko siya nakikita sa view ko eh. Okay, so kung halimbawa adjust mo yan, gusto mo pang mas maganda siya, 'di ba? Oh. Mas kita mo yung ilalim. So yun yung difference nung mayroon kang blind spot side mirror. Okay? So sa mga gusto mag-order nitong item, original Toyota accessory to from Thailand, natin siya in order, and malapit na siyang maubos, so baka by the time na i-post ko tong video na to sold out na, pero meron tayong paparating na stock. Okay, so pwede tayo mag pre-order, pwede na kayo mag pre-order. Okay, so dati wala tayong reservation fee, ngayon nagre-require na po kami ng reservation fee dahil maraming beses na po kaming na biktima ng gano'n, nadala na po kami, marami po nagpapareserve sa amin, tapos pag dumating na yung item,
hindi naman nila kinukuha, nagmamakaawa pa. Boss, sa akin ang isa dyan ha. Sir, reserve mo na, sure buyer ako. Pagka dumating na po yung item, hindi naman nila kinukuha kahit na ilang beses mo silang i-remind. So, hindi naman natin pinipilit yung mga gano'n. Kung ayaw nila, walang problema. So, pero for our protection din kasi pangit naman yung pa-reserve ng pa-reserve, di ba? Tapos hindi kukunin. So, ngayon may reservation fee na. May minimal naman po, minimal lang. Para lang to ensure na kukunin niyo yung item. Okay? Thank you!